Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Biyernes ng buwan, kapistahan ni Apostol Santo Tomas. Para sa pagninilay, magandang balikan ang naging buhay ni Apostol Santo Tomas. Siya ay isa sa 12, pinili, hinirang upang maging apostol. Kasakasama ni Jesus sa kanyang misyon, nakita at nasaksihan ni Tomas kung ano ang buhay mayroon kasama si Jesus. Narinig niya ang mga pangangaral ni Jesus at nakita ng personal ang lahat ng mabubuting ginawa ni Jesus. Ang pagpapagaling sa mga may sakit, ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang pagbuhay ng mga patay. Pero katakataka, sa lahat ng nasaksihan at naranasang ito ni Tomas, meron palang namumuong hindi pagkaunawa sa kanyang puso. Ito palang pusong ito ay nababalot ng pag-aalinlangan. Kaya nga nung si Jesus ay muling nabuhay at napakita sa mga alagad, nagkataon wala doon si Tomas. At nung sinabi sa kanya, nakita namin ang Panginoon, ang agad-agad sinabi ni Tomas, hindi ako naniniwala. Kailangan makita ng aking mga mata ang butas sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Doon lamang ako maniniwala na tunay ngang siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, sa buong buhay natin bilang mga nagsisikap sumunod at maglingkod sa Diyos, marami sa atin ang nagkaroon na ng iba't ibang mga karanasan kung papaanong tayo ay nahipo ng Diyos, pinagaling at kung ano-ano pang magagandang mga naging karanasan. Iba't iba tayo ng kwento kung papaanong naranasan natin ang Diyos. Pero ang tanong, tunay nga bang tayo, ikaw, ay nananalig kay Jesus? Talaga bang ibinigay na natin kay Jesus ang buo nating pananalig at pagtitiwala? Na sa kanyang kapangyarihan lamang tayo umaasa, na sa kanya lamang tayo tunay na sumasamba. May mga pagkakataon sa totoo, hindi natin lubos na pinapaniwalaan si Jesus. Kapag may narinig tayo na mga nakapagpapagaling na iba't ibang mga tao, mga himala na nangyayari, doon tayo nagpupunta, di ba? Doon tayo lumalapit. Itong albularyo na ito, magaling to. Lika, sasamahan kita. Wala namang mawawala. Try mo lang. Bakit hindi natin maibigay kay Jesus ang 100% nating pagtitiwala? Bakit may mga pagkakataon katulad ni Tomas, nag-aalinlangan, nagdududa tayo? Sa totoo, sa loob ng 3 taon na kasakasama ni Tomas si Jesus, para bang nandyan yung pag-aalinlangan, nariyan yung pagdududa. Pero salamat sa biyaya ng Diyos, sa muling pagkabuhay ni Jesus, sa muling pagsasama-sama ng mga alagad, nandoroon si Tomas. Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus. Walang paninisi,
walang panunumbat, walang kung anumang salita na hindi maganda. Pagkatapos ibigay ang kapayapaan, sinabi niya kay Tomas, halika, isuot mo ang iyong daliri sa butas sa aking palad. Isuot mo ang iyong kamay at ipasok mo sa butas sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. At sa pagkakataon na ito, ipinahayag ni Tomas ang kanyang pananampalataya. Panginoon ko at Diyos ko. My Lord and my God. Kinakailangan pa bang sabihin ni Jesus, halika, lumapit ka. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Tuwing unang Biyernes ng buwan dito sa ating dambana, ine-expose ang Blessed Sacrament, ang tunay at totoong katawan ni Kristo. Bakit napakahirap mong maniwala? At bakit napakahirap mong magbigay ng sarili sa sakripisyo at pagsamba sa harap ng kabanal-banalang katawan ng ating Panginoon? Kapag may outing, maaga kang nagigising. Kapag may lakad kayo, excited ka, hindi ka na makatulog, gabi pa lang. Kapag mag-a-abroad ka, kahit anong oras ang departure, 3 hours before kung international flight, nandun ka na sa airport. Bakit? Holy hour, 4:45 a.m., hindi mo kayang magsakripisyo. Talaga bang hindi natin lubos na kinikilala sa ating buhay ang ating Panginoon? Kinakailangan pa bang magkaroon ng karanasan ng pagbagsak katulad ni Tomas para lubos tayong maniwala at lubos nating sabihin, my Lord and my God? Nung lumindol sa Jensan, nung lumindol sa Venezuela, maraming nakuha ng video. Sa oras ng paglindol, tinatawag ang Diyos, Lord! Lord! Panginoon! Kinakailangan pa ba ang lindol para tawagin ang Diyos? Kinakailangan pa ba ang matinding krisis sa buhay, sa pamilya, para maalaala ang Diyos? Kay Tomas, medyo nag-alinlangan siya, pero sa biyaya ng Diyos, nanalig siya. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang tunay na pananalig at pagsamba sa Kanya, lalo na sa mga pagkakataon na ang Kanyang kabanal-banalang katawan once a month ine-expose. At sana makapagbigay tayo ng oras, ng sarili, para magsakripisyo at magdasal. Amen.